Ayun, so good evening guys. Monday ulit, May 6, 2024. So medyo pumitik naman kahit pa paano yung index natin pero medyo nauntog siya dito sa MA 100, no? So medyo nahirapan si PSE natin. Pero nonetheless, kahit pa paano, marami tayong nakita na berde, especially dito sa mga trending stocks natin, yung mga libiste stocks natin. So sila po yung sumipa for today's trading. Pero yung mga blue chips natin, medyo mixed tayo. May mga umakyat and then meron din naman mga bumagsak. Pero parang mas marami ngayong umakyat for today's trading natin. So net foreign sell pa rin. Kaya baka hindi masyadong sustainable yung yung spike na konting bounce natin na to. Kasi meron pa rin tayong 279.75 million na net foreign sell dito sa market. Pero kung napansin nyo, yung galawan dun sa US market nung Friday, lakas ng sipa nila eh. So, labasan na rin ng earnings doon. Tapos sa atin, labasan na rin. Maganda naman yung mga earnings sa mga companies nga natin, sabi nga natin madalas, pero ayaw ng investor. Pero sa US market, medyo sumisipa. So ano ba yan? South China Sea. So yung kasi lagi ko nakikita na pinag-uusapan sa news sa bandang Twitter. So sabi naman ni BBM, hindi daw tayo magkakaroon ng water cannon. Kasi laging na-water cannon yung yung mga barko tapos may mga sila may mga military drills na ginagawa sa malapit yata yun sa Ayungin Shoal. So yun yung baka yun yung negative sentiment na market kaya medyo ayaw pumasok ng investors sa PSE market natin. Okay? So sideways majority ng trend na ginagalaw natin. Pero meron nga malalakas yung sipa na ibang stocks. Okay? So ito po yung mga trending stocks natin. Siyempre, sabi nga natin yung Libiste stock. So ABS-CBN at saka si RCI. So second highest investor pala si Mr. Leandro Libiste dito kay ABS-CBN natin. So nag-pump yung price niya, pero hindi naman siya may gradual yung taas niya, no? So nag-umpisa yata mga 5%, tapos 8% nag-steady siya, tapos bago mag-close yung market, mapunta yata ito ng halos 20% yata. So nag-close siya 16.05%. Ayan, congrats po doon sa mga bumili last Friday. Tapos si RCI, ayan, so another Libiste stock, syempre, umarangkada si ABS, so pati to si RCI, binomba din siya. So meron siyang 15.74%, no? Halos parehas, no? So kung dalawang stocks yung binili mo sa kanya, no? Tiba-tiba dito sa mga Leandro Libiste stocks natin. Meron siyang 487.92K na net foreign sell. Si CAP natin, although negative siya, negative 5.26%, at least hindi na siya flooring. Ayan. So ang tanong, pipitikin na ba siya o magkaano muna siya, consolidate muna yung mga price action na rin sa kanya. So meron siyang net foreign buy na 77K SGP, pero medyo umurong yung candle ni SGP natin. Pero maganda kasi parang halos halos breakout na ba to? Tingnan natin, silipin natin yung trend niya kasi yung uptrend niya, 'di ba? Uptrend siya. Puro verde yung kadila niya from the past few days. Tingnan natin kung naka-breakout doon sa trend line. So 1.74%, and then meron siyang 4.09 million at foreign sell. Tapos si Plus is another green day, 1.78%. Ayan. Ba't ba pag umakit yung stocks, maaga yung benta natin, pero pag pababa, late naman yung benta natin. Ayan, so umakyat siya 1.78%. At malakas yung tulak niya eh. Meron siyang 50 million net foreign buy. Ayan, so may investor si Plus natin. Tapos si APX, so ito, tiba-tiba talaga kasi nag-breakout na naman yung Kandila, 3.78% at malakas na. Malakas yung foreigners, 12.09 million net foreign buy. Ayan, so medyo maganda yung sipa nitong si APX natin. Okay? So yan po yung ating mga trending stocks. Ayan, disclaimer guys, mga bago dito sa channel natin, as usual, sabi natin, yung ating review is for education purposes. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po ako ng stocks yung bibilin mo, make sure alam mo po siya. So kung naka ABS-CBN ka, di ba? Alam mo yung catalyst niya para later on alam mo din yung gagawin mo kapag nag-pullback na yung price action natin sa kanya. So follow mo din po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Ayan. So nagagay tayo ng mga kasama natin na traders dito sa investing or trading sa Philippine markets. Okay? So, sa mga nakasubscribe, as usual po, maraming salamat doon sa mga viewers dito sa trending stocks natin.
Okay, kailan kayo sisipa yung mga blue chips? Company reviews, profit or loss, mga sample trades, indicators, nag-aral ka ba? Over the weekends, plus fundamentals, yung mga risk management natin, and then yung ating mga PSE, stock market studies naman. So double check mo na lang yan. So sa crypto, follow mo po ako dito sa ating Plummy Trader Crypto ko to. Ayan. So ang nababalita ko yung live map na token. Ayan. Kailan nag-pump and dump naman yung galaw niya. So medyo bumabawi na, no? Nakabawi ng konti si crypto kasi nasa 60K siya. And then follow po ako dito sa social media, dito sa Facebook account natin para updated sa mga posts or dito sa Facebook page. Ayan, pili ka na lang po sa dalawa. Bodega Peak, yung mga articles natin dito sa local markets, dito sa US, and then dito sa crypto money earners. So, kukombine na nga natin to. Overdue tayo sa combination kasi mag-expire na yung website natin. Eh, di naman natin nababantayan to. So, i-mix na lang natin kay Bodega Peak. So, andyan po yung mga learnings natin sa side hustles. Okay, so hindi pa lumabas yung ayan sa China Sea. Kaya ito yung nakikita ko na reason eh. Baka medyo takot yung investors. Baka merong escalation. So, may mga tayo dito mga bagong news. So, post muna natin. Ayan, medyo, hindi late naman na yung post ko eh. 7 p.m. na yung natin eh. Nag-slide pala yung profit ni Merrimart. Okay, so wala pa yung summary ni Philippine Stock Exchange. So basahin na lang natin kung ano po yung mga dito na post natin for today's trading. So Merrimart, profits slides due to rising costs. Ayan. So meron siya kasing nilabas na earnings dito pero wala naman siyang percentage. Ayan, medyo lugi yata. GSMI, sumipa to 6 closing ba to? Ito yung earnings niya. 6.23%. So its first quarter net income fall din siya ng 25%. EI minus 4%. Net income 158 million down by, mahina, 21% plus 1.78. Okay, closing. Digi Plus bags to awards 9th Global Good Governance Awards ceremony. Okay, so ito yung mga binenta: BPI, East West, Union Bank, AP, BSCF, Gen, CNPF, DNL, CIC, IMI, AC, Ali, A-REITs, yung mga properties natin, Globetel, at saka si Converge. Binenta pala si Converge natin. So, burst your bubble ni Bilyonaryo. So, RCI has emerged as the biggest gainer in the Philippine Stock Exchange so far this year due to aggressive investment by millennial Bilyonaryo Leandro Libiste natin. Ayan. So, di ba? So, panalo siya. Panalo yung mga investments. Mas magaling yata kay, kay Dennis Uy natin to. Ayan. So, si dito natin. So, lahat, di ba si Dennis Uy nung kapanahonan ni President Duterte, ang dami niyang dami niyang investments pero ngayon puro lugi yung investments niya. Ito naman si Mr. Leandro Lebiste, puro investments din. Sino kaya? Bantayan na lang natin kung sino yung susunod na bibilin ni Leandro Lebiste kasi mataas yung probability na umakyat. 100%, di ba? Kasi dalawang stocks na yung pinag-uusapan natin. Siguro mga 67% kasi si SPNEC mukhang hindi pa masyadong gumagalaw yung price action niya. So the SEC, ito na yung kay Abra Mining. So andito sa baba yung pinakauna na post natin. So yung mga meron pong AR, so SEC filed criminal case against perpetrators of 1.7 million mining stock market fraud that lead to company suspension. Ba't naman kasi pinaglaruan yung stocks? Among the accused were Abra directors pa, officers led by President James Beloy, transfer agent Asian Transfer, and stockholders who purchased the fraudulent shares. And then the SEC says grave and serious, committed by the accused and then hurt the investing public. Syempre kasi hindi natin mailabas ngayon yung mga capital na pinasok natin dyan. Okay? So SEC, net income is down siya ng 28%. So bumubuhay kay SEC dividendo. Ito yung mga binili ng foreigners, marami din sa bank. BDO, China Bank, Metrobank, PNB, Security Bank, ASEAN, Mer, Manila Water, EMI, GSMI, kaya siguro pumatik siya, no? AAB, AGI, DMC, JP Cap, GGS, dito, ICD, at saka si STI. Ayan. So, ito yung finance highlight ni Merrimart. Kaya lang hindi siya nakalagay kung may earnings o wala. Pero slight, sabi ni Bilyonaryo.
So recap is kulong tayo dito sa 6,600. Okay na yan. So kailangan lang talaga ng konting tulak ng foreigners. ICTSI, so increase siya ng 36%. SMPH, up siya ng 11% sa first quarter na to. So okay naman sila. Pero si ICT, di ba, medyo dire-diretso yung galaw. China Bank is up siya ng 18%. Ayan. So halos maganda naman lahat ng yung mga major companies. So construction company, ito EEI, medyo lugi ito, di ba? The family of House Speaker Martin Romualdez set up 500 million subsidiary called EEI Ventures Incorporated. Ayan, so bantayin natin to another uh, Marcos Stock, tama ba? Romualdez, Martin Romualdez. Ayan, URC. So pumitik to kanina. So net profit 4 billion pesos. Earnings per share is 1.9. So ibig sabihin kumita siya kaya pumitik siya ngayon. ABS-CBN, okay si Mr. Lebiste. Second highest shareholder. Okay, SCC bumaba. Megawide has signed issue credit rating PRS with stable outlook kay Megawide. CHP reported revenue for first quarter 3.9 billion, loss siya ng 7 centavos. Lugi pa rin naman, syempre. Mayor official sees volume growth 5 to 6%. And then SEC files case against AR nga po. Hopefully mabawi ng mga traders natin yung capital nila diyan, no? Kawawa naman yung naglagay ng malaki doon yung mga mahilig sa sa penny stocks. Ayan. Kaya konting ingat tayo sa mga penny stocks. BDO first quarter net income in line with estimates. Mercado Barkada, RCR takes the double win for the first dividend declaration and for declaring the largest dividend in the company's history. Ayan, maganda pala dividendo niya. Kaya lang yung price talo naman, di ba? So criminal case na si AR. Robinson, up siya ng 53% sa earnings. Ayan, pumitik din to kanina, no? RCR, first quarter is all-time high. Ayan. Okay pala si Robinson. Okay, pero nag-drop siya, si RCR minus 1.4%. Okay, share buyback, Costco and Robinsons Retail Holdings. Ayan, so wala tayong post over the weekends naman. Okay, so yun lang po yung mga nakita natin na news. So patalastas ulit. Guys, yung mga gusto ng support dito sa trading sa investing sa Philippine markets, sali ka lang po dito sa Patreon channel natin. And yung mga gusto mag-support sa atin, pwede rin naman through Patreon channel. Salamat po doon sa mga nagsusupport sa atin. Ayan, para naman tuloy-tuloy yung yung vlogging natin. Ayan, so tingin tayo dito sa Philippine Stock Exchange natin. Ayusin ko lang ng konti yung chart. So medyo untog pa rin tayo, no? So 6 okay, medyo untog tayo dito sa 6684. Meron kasi tayong sinusundan na trading range. Bukod sa, syempre, mahina talaga yung market natin. Kasi 279 million net foreign sale, di ba? Umakit naman siya, 0.76. So, medyo nagbabounce dito sa MA9. Pero yung pinaka-picture niya is parehas kasi dito. Nung mula March, nag-drop siya ng hanggang March, nag-sideways siya until August bago siya nagkaroon ng ghost month. So hopefully naman hindi ganyan mangyari sa atin kasi konting tulak na lang ng foreigners sisipa na ulit siya ng 6,700 kasi kung talaga mahina siya naman dapat yung Friday lumabas siya 1.2 billion. Dapat medyo bumalik na tayo sa ilalim pero hindi naman. Lumalaban naman yung market natin. Pero mahina, syempre mahina pa rin naman. Yung galawan, so RSI is still below 50. Pero merong kahit pa paano may sign na bullishness yung MACD formation natin. Medyo pataas naman siya. Pataas din naman yung RSI natin pero slightly below ng RSI 50 level natin. Okay? So sa blue chips, wala naman yata masyadong bumagsak pala, no? Si Meg lang 1.69, SEC 1.98. So karamihan sa mga big caps, either sideways or malakas yung galaw. Or rather nag-gain siya ng more than 1%. So ICT 1.46. Monde, hataw si Monde 1.82%. URC, ito yung panalo sa big caps. 5%. Pure Gold, ayan, dalawa sila. So paparamdam si Pure Gold natin. Tapos Meralco, 2%. Sino pa? BPI, 0.7. Wilcon, yan na ba yun? 1.2. Okay, so and then APX, rather
PLDT 0.45. Si APX is nasa trending na rin. So yung winners, sino ba dito? May volume is siyempre RCI tsaka ABS-CBN. Malakas siya, oh. 31 million tsaka 19 million yung volume nila. So, ATN, pinipitik din. 7.41%. Ayan, si GSMI pala yun. Pumitik siya ng ano. Ang daming dividends pala nitong si ano. Gaano kalaki ba? 1.8. Tapos, meron siyang 2. O halos 2% siya. Oh. Ang dami din niyang ano, dinidistribute niya din yung dividends niya. Maganda yung strategy niya. So URC 5%, 84.29 si Bell. Nabuhay din siya. Oh. So nabuhay na si Bell. Oh. 4% Ionix, pumitik na konti. APX, ito panalo sa APX. 3.78 Robinson, nag-bounce 3%. Balay, 3.4. Si Balay, kahit walang volume, umakit yung ano, yung price action natin ay may 2%. Okay? So sa losers, isikip ang pinakamataas pero okay na yan kumpara sa flooring niya, 5%. SSP, 4%. Walang volume kasi itong mga to. EEI, 4%. GMA. Ano nangyari kay GMA? Palubog 3.64 drop. Si CPG, 3.5. PHR. Ito yung pumitik last week kasi may catalyst 3%. And PLC is 2.74. Okay? So yun po yung mga galawan natin dito sa market. Silip tayo ng konti sa global market. Lakas pa rin ng ano. Oh. So napag-iwanan tayo. No? Lakas dito sa US market. Oh. Nasdaq Futures 0.2. Dow Futures 0.26. S&P 0.29%. So nung Friday, ang lakas ng sipa nila. Pati European market, so malakas din siya. Oh. Kaya na-expect ko magbabounce si PSE pero medyo ano medyo tipid yung ano yung bounce natin. Ganda rin sa ano. Ayun lakas din pala dito sa Asian market. So ayan. So anyway, green naman tayo. So yun nga lang mahina kasi wala tayong net foreign buy sa market. Tapos sa crypto, okay, medyo pabalik ng konti. 64K si Bitcoin, Ethereum is 3K, and then BNB is 593 ba? Berde lahat ng ano, ng chart natin dito. Si Abax, pangalawang araw ko na nakita na ano to nag-up yung ano, yung galaw na. O yan pa rin naman yung kahapon, hindi lang siya bumagsak. Okay? So maganda rin dito sa bandang crypto. So conducive yung ano, yung trading market. Okay, pag-usapan natin yung trending stocks natin. So sagad-sagaran sinasagad si ano ABS-CBN. So nalampasan na yung pinag-uusapan natin last time na resistance dito or binaba natin dito sa 5.6 kasi nga ang ini-expect ko naman sa kanya mag-retest muna dito sa ba yung support natin dito, no? Mga 4.8. Pero malakas talaga, oh. Opening pa lang sumipa na yung ano, yung price. Tapos nagdire-diretso yung ano, nag-breakout pa yung candle natin and then ngayon nagkaroon ng pause. So iakyat natin, yan yung resistance and then ito yung support, 5.6. So yun nga, yung pinaka-catalyst natin is si Mr. Leandro Lebiste kasi nga second largest shareholder na pala siya. Ang laki pala ng binili niya, no? Nag-acquire siya ng 76 million shares, equivalent to 8.5% stake in the former broadcasting giant. Ayan, so magaling mag-trade si ano, magaling mag-invest si ano, Mr. Leandro Lebiste natin kasi lahat ng binili niya is pumipitik nga po saglit. Silipin nga natin sa konti si ano, SPNEC. Dito naman siya bumili para umakyat naman yung ano, SPNEC natin. Ayan. So balik tayo dito kasi siya na lang yung naiwan Ayan, so 6.4 yung ano resistance. Parabolic na to so hindi na kaya to ng ano ng normal na trend channels. Trend base Fibonacci. Pwede ba to? Ayan. So, mali yata yung napindot natin. Ito. Pwede kaya to? Sige, tingnan natin. Silipin natin. Ayun, sakto, no? Nag-resist siya dito. Ayun, tapos sakto din siya dito. Ngayon, ang next niya, sabi niya, kung didiretso siya, 7 pesos. Ayan, sabi GMA 7. Ayan, so tingnan natin bukas si ABS. Pero anyway, check mo na lang, syempre, kasi obvious naman overbought na yung ano, yung price action natin. Hopefully hindi siya mang-ipit. So nung Friday nag-worry siguro yung karamihan kasi nga nag-ano siya inverted Dow G. Ayun, laki 46% mula dito sa ano
sa breakout sa MA100. Okay? So yan lang muna. Tingin natin, 16%. And congratulations po dun sa mga merong Libiste stocks. Next, RCI. So another, magsasawa tayo sa Libiste stocks natin. So sumabay na rin siya, 15%. Bumalik na yung earnings ni Mr. Libiste dito. No? So, mantakin mo yan, 200% na yung ininvest niya. Tapos, million-million pa yung nilagay niya, di ba? So, okay, tanggal lang ba to sa sa trend natin? Wala na, no? Pwede ba? O pinilit lang yung trend natin. Okay, so tingnan natin kung ganyan yung igagalaw niya. Pero kung sakaling malakas siya, meron pa ba dito sa bandang kaliwa? Meron. So, nag-breakout siya ng konti, no? Nag-breakout dito sa mga resistance. Actually, malaki yung may gap siya dito. So, lagyan natin yan. 4.3. Or, kung susundan niya yung trend channel natin. Kasi parang naman, nag-glide siya sa MA9, no? MA9 yung pinaka-glide natin. So, halos, nandun na sa overbought condition yung RSI natin. So, ganito na lang para mas maganda. Ayan. So, maganda yung RSI. Plus, bullish din yung pinaka-MACD formation natin. Okay? So, 15% minus 400. Puro locals to. Minus 487K net foreign sell. Ayan. So, kahit isa man lang, no? Tsamba mo dito kay Libiste Stocks. Kep. Ayan. So, finally, so medyo nakahinga na maluwag yung mga investor natin dito kasi nga naman, bukod sa kinain na niya yung dividends na 200%, syempre bumagsak pa siya kasi kung sabihin natin 5, di ba? Mga 5 yun. Halos 50% din yung binaba niya. So, opportunity siguro, sabi ng iba, so huminto na yung pagbagsak ni Kep, nagsawa na siya. And then lumalaban na ng konti yung price action. Nagano siya, no? So, inantay niya magkaroon ng support. So, support line is, yun nga lang, mababa, 2.7. So, 5%, 5.26% loss, and then 77.49K net foreign buy. Tapos, kahit pa paano, meron na siya volume, 4 million. Ayan. So, interesting kung maganda yung bounce nito for the coming few days naman. Okay? Catalyst-wise, wala pa si Kep natin. Maliban doon sa dividends last time. And then another good stocks, ito naman is BBM naman, BBM stocks related sa Maharlika. Ayan, so kasi yung pinag-uusapan last time. So ito yung trend niya dito sa baba. Breakout na rin yung pala to, no? Ayan. So nag-breakout na siya. Tama ba? Pinilit yung drawing natin. Ayan. So anyway, ito yung trend niya kasi dito sa bandang taas. Ayan. So medyo may breakout pala siya, no? So maganda, overbought. And nag-up siya 1.74% net foreign sale, 4 million. Pero maganda sa kanya, 32 million yung traded value. Ang nakikita ko maganda kay SCP yung volume. Medyo buhay yung volume niya dito sa baba. So ngayon, hanap tayo ng saan ba yung pinaka-next na resistance? Dito, 11 na lang para psychological resistance. So 11 yung pinaka-resistance natin na next. Pag na-break yan, tingin tayo sa halos 12 para kay SCP. Ayan, panalo yung panalo na yung mga bumili dito last time nung nagkaroon tayo ng problema, bumalik na yung price niya. And then tumaas pa siya. So mula dito sa average line, 20% na yung binigay niya SCP natin. Okay, so congrats po dun sa mga malakas yung loob na bumili kahit na meron na siyang mga malalaking kandila. So hopefully mabot siya ng 11 pesos bago magkaroon ng retest ng mga support. Tapos si Plus, another trending stocks. So ngayon, on the way siya para i-retest yung 14.25. Parang gusto nga niya basagin to, no? Okay, lagay ko na lang muna dyan kasi talaga naman gusto niyang basagin. Kasi kung titignan mo, yung net foreign buy, malakas 50 million, meron siyang volume. 200 million pala, traded value. So 1.78% lang siya. Pero pag ganito pa rin bukas, basag na siguro to, no? Speculate natin, basag yung 14.25. Nakalabas na ako dito, so hindi na bias yung review natin kay Plus. So congrats na lang po kung meron ka pa. Although overbought na siya, malakas kasi ito 70 million kahapon yung net buy tapos nung Friday tapos 50 million yung for today's trading natin. Kaya gusto talagang
i-break tong 14. Ayan. So interesting to see. Kasi once naman hindi siya makalampas dito, syempre, may konting breakdown ng price, di ba? So kaya interesting kung ma-break natin yung 14.25. Ayan. Congrats din kasi umakit pa rin siya 1.78. And then lastly, ayan, ito, another congratulations doon sa mga nagudel para kay APX. Bukod sa, okay, dumiretso na siya ng breakout, nag-retest sa support, umakyat pa rin siya ng 3.78%. And meron pa siya, may volume siya. Buhay na buhay yung volume niya. So panalo kasi may dividends na 2%, 2.8 na. Tapos may volume, umakyat yung price pero overbought na yung galawan, pero super bullish. Super bullish yung mga indicators natin, yung RSI. Diretso, uptrend, plus lalong-lalo na yung MACD niya. Ayan, so ngayon, nasa yung resistance? Meron pa ba? Meron pa ba tayo? Ayan, meron siya. Meron siya konti dito, malapit sa 3.65. Ayan, medyo batak na rin yung price niya, si APX natin. Ayan. So anyway, congrats po dun sa mga merong APX pa rin as of this time. Okay? So kung sino mataas, siya yung laging tumataas yung galawan sa ngayon. So yung mga big caps natin, ayan. So maraming hawak na big caps is medyo lubog pa tayo. So atay pa tayo ng investors sa market ulit. So yun lang muna yung ating review for today. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa channel. Join ka lang sa group. Crypto Koto, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon. Sa mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine market, sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.